Aminado ang driver ng AUV na nahulog sa bangin sa Bugyas, Benguet. Naidlip siya habang nagmamaneho. 13 ang nasawi sa naturang aksidente habang 5 ang sugatan. Ayon sa mga pulis, makapal din daw ang hamog at malakas ang ulan nung nangyari ang aksidente. Live mula sa Baguio City, may report si Athena Imperial. Athena? Jessica, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa aksidenteng nangyari sa Bugyas dito sa Benguet. Ang mga kaanak naman ng biktima hindi pa rin matanggap ang malagim na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa hitsura pa lang ng nagkayupi-yuping Ford Fiera, mahirap isipin ang sinapit ng 19 na sakay nito nang bumulusok sila sa malalim na bangin. Pauwi na raw sana ang mga biktima nang mangyari ang trahedya. 13 ang nasawi na pawang magkakamag-anak. Karamihan sa mga namatay, nagtamo ng matinding head trauma. 5 naman ang nakaligtas at nagpapagaling ngayon sa Baguio General Hospital at Benguet General Hospital. Humigit kumulang 80 metro ang lalim ng bangin na kinahulugan ng AUV. Sakay ang 19 na pasahero noong Sabado. Galing umano ang mga sakay nito sa isang pagtitipon sa barangay na Tublong at pauwi na sana sa poblasyon. Hindi lubos maisip ni Christian Waclin, kaanak ng 3 nasawi sa isang iglap. Hindi na niya makikitang buhay ang ama at 2 kapatid. Nagmotor daw si Christian at nauna sa AUV sa pagbaybay sa daan. Biglang umulan. At saka maulap-nak. Huminto ako. Pero mga ilang oras, wala pang dumadating sa sasakyan. Mga 2 hours, ganun. May mga 2 hours. Tsaka doon ako nakabahan kasi maraming mga ambulance na ano sa kalsada. Nanlumo siya nang makitang sugatan at wala ng buhay ang mga kaanak. Nasawi rin maging ang kanyang kasintahan. Si Jerry Atas, isa sa mga nakaligtas na pasahero, himalang walang sugat o galos. Tumalon daw siya nang mapansing iba na ang takbo ng sinasakyang AUV. Aminado naman ang nakaligtas na driver ng sasakyan na si Ambrosio Menzi Jr. na nakaidlip siya habang nagmamaneho. Hindi ko alam, hindi ko alam eh. Wala akong malay. Ayon sa pulisya, makapal ang hamog at malakas ang ulan nang maganap ang aksidente. Ito po itong pinakamalalang aksidente na nangyari sa lugar na yon. Mula 2005 hanggang 2011, 64 na aksidente sa kalsada ang naitala sa Benguet ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang dyan ang banggaan ng tourist bus at truck sa Badiwan Road Marcos Highway, Tuba, Benguet nitong Pebrero lang, kung saan 7 ang namatay. Agosto 2010 naman, 42 ang patay sa Sablan, Benguet nang mahulog ang isang bus sa bangin. Mayo 2005, 27 ang namatay sa aksidente sa bus sa Barangay Badiwan sa bayan ng Tuba. Tumaob daw ang bus at tumama sa malaking bato. Ngayong panahon ng tag-ulan, paalala lang po sa mga motorista, doble ingat. Buksan ang headlights lalo na kung madilim. Kung di maiwasan na bumiyahe sa bahang lugar, huwag bibilisan ang pagpapatakbo. At huwag bigla ang lumiko o magpreno dahil madulas ang daan. Jessica, hanggang sa kasalukuyan nga ay hindi pa rin natatanggal sa bangin yung AUV na nalaglag noong Sabado. Kailangan daw kasi ng crane para matanggal ang AUV dito. Jessica? Okay, Athena, alam mo, familiar ako dyan sa lugar na yan, sa Bugyas, no? Lagpas ng Baguio yan eh. Papunta na dun sa mga bandang Atok, yung mga gulayan, yung lugar na yan eh. Ang nakapagtataka, medyo zigzag talaga yung kalye dyan. Eh, paano siya naidlip? Sinasabi nga po kasi galing sila sa isang pagtitipon sa isang barangay na kalapit lang nitong Abatan at tinitingnan pa raw nitong mga otoridad kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nakaidlip itong driver, samantalang marami daw ang nangyayari nanggaling sa poblasyon na mga drivers at mga sasakyan at sila lang yung naaksidente. Tinest ba nila for alcohol? Baka nakainom kasi galing sa pagtitipon eh. Tinanong po natin yan kanina sa pulisya at sinabi naman nila na hindi naman daw po lumabas dun sa test na nakainom ng alcohol itong driver na si Menzi. Kasi alam ko malapit lang, hindi naman ito malayong distances, no? Paano siya natulog? Kasi tigmo resulta 13 dead.
Jessica, sinasabi ng mga locals dito na malapit lang, pero actually, yung barangay na Tublag, medyo malayo dito sa Abatan. So, kung galing nga sa party at kung maaari nga ay nakainom itong driver at maaari nga siyang makatulog. Okay, maraming salamat, Athena Imperial.